So, welcome back guys. And balikan lang natin yung lesson natin nung nakaraan sa set timeout and set interval, di ba? Pag-uusapan kasi natin ngayon yung higher order function tsaka yung callback function. Sabi ko naman sa inyo last time, di ba, sinabi, yung pinapasa natin na function sa loob ng argument dito is callback function. Pag nagpapasa tayo ng function sa loob ng function, it means, yun yung tinatawag na higher order function. Ayun nga sabi, higher order function is a function that takes another function as an argument. And yung pinapasa natin argument na function, ang tawag doon is callback function. Saan nga ba ito ginagamit? Ginagamit to sa synchronous callbacks. Sometimes it's a synchronous callbacks na tinatawag agad siya pagkatapos ma-invoke yung function natin. And yun, mamaya ipapakita ko sa inyo yung meaning ng synchronous callback. And asynchronous callback naman, maybe at some point later, tsaka matatawag yung function natin na yun. Yun. So, nag-prepare na ako dito ng code natin. Ayan, makita nyo. I-debug natin. Meron tayong function ng pangalan higher order. And meron tayong parameter ng pangalan ay callback. And sa callback na yun, tumatanggap siya ng name, ng number. Ito yung mga arguments niya, di ba? Sinet natin dito yung name, may function, may number is 22. And yun, di ba? Function sa loob ng function. And meron tayo ditong argument. And yun, in-invoke natin dito si higher order function pero anonymous lang. Hindi tayo naglagay ng parameter dito. Hindi tayo naglagay ng value, di ba? Blanco. Pero dito, in-invoke ulit natin siya. Pero dito naman, this time, naglagay na tayo ng parameter, si arg1 at si arg2, na kukuha mamaya ng data dito, si name tsaka si number. Totoo ba yan? Si arg1 ba magiging may function? Si arg2 ba magiging 22? Malalaman natin mamaya. And dito naman, arguments. So, makita natin yung gamit itong arguments. Nagpapahita to ng details. And iran na nga natin yan, no? Punta lang kayo dito sa index nyo. Tapos open with live server kung meron kayo nun. And yun. Narang na siya kanina. I-refresh na lang natin. Okay, wait lang. Ito pala, ayan. Sorry guys. Ayan yung sinabi ko. Dito, in-invoke natin yung unang function, tilumbas. I did not add params. Hindi kasi tayo nag-add ng parameter, di ba? Ayan. Tapos dito, in-invoke ulit natin siya. Nabasa niyo yung dalawang natin parameter. Ito. Si arg1 at si arg2. Arg2 is may function, arg2 is 22. And dyan wala tayo space. Pag ganyan ko yan, makaka-space yan. And eto na, sinabi kong details, diba? Nilabas niya yung details, index, may function, 22. Tapos, yan. Subukan natin i-simulate. Mag-start tayo dito, breakpoint. 35 kasi din natin siya in-invoke eh. Ayan, call stack. I-refresh natin. Okay. Tignan nyo in-invoke na natin. So, chinecheck niya. Chinecheck niya kung may laman yung argument natin dito. Kung parameter pala, chinecheck niya. So, wala. Dire-diretso lang yan. Ay, hindi ba sineset niya may numbers 22, pero wala siyang nakita eh. So, wala siyang pinasa. So, in-invoke ulit natin to sa higher order. This time, meron ng laman yung parameters natin. Okay, tingnan nyo Pag dito natin bin breakpoint. Ayun na, nabasa niya na. Si arg1 daw, may function 22, na-detect niya, tinarget niya na. Tapos si arg2 daw, equals 22. So, yun, nilabas niya. Ayun nakita niyo yung simulation, na-detect niya yung natin, pinasa natin. And dito naman, wala din tayong pinasa dyan sa last invocation kasi arguments lang yung nilagay natin. Nilabas lang niya yung mga value, in details. And para mas ma-visualize nyo pa sa all stack, error natin siya dito. Punta lang kayo dito sa JSV9000.app and error lang natin. Tingnan nyo ang pupunta sa all stack. Okay, una daw, ayan, step natin. Higher order, in-invoke natin si higher order dito. Since, yan, wala tayong andyan, parameter, ayan, I did not add params, lumabas sa console log. Tapos sumunod, pinap niya siya ng stack. Kasi nga, tapos na yung invocation eh. Tapos sumunod,
in-invoke uli natin siya dito. Ayan, 'di ba? Makita nyo. So, ayun, na-detect arg1, arg2 is 22, and pinop na uli siya, pop. And the last one, tinawag uli natin yan dito, si higher order. Ayan, si Anonymous. Nagpasa tayo, di ba? And yan, object yung lumbas. And ayun yung pinaka ano lang naman nun, yung pinaka idea ng callback function. Sana na-gets nyo, and ituturo na sa inyo ngayon yung asynchronous programming. Dito sa asynchronous programming, nagawa natin to last time, di ba? Kasi nga meron tayong set interval, parte siya nun. Meaning no, nakakapag-execute lang tayo ng the rest of the code while waiting for the operation to complete. And yon, thank you. Tutuloy natin to.